Sumiko si Liza sa harap ng makitid na hagdang, ang ilaw sa itaas ay nagpa-flicker, tila may gustong itago sa dilim. Sa bawat hakbang pababa, mas lalo niyang naririnig ang sariling hinga, malamig, mabigat, at tila may kasamang bulong na hindi niya maintindihan. Sa ikatlong baitang, parang may malamig na kamay na humawak sa bukong-bukong niya. Ngunit nang tumingin siya, wala siyang nakita kundi ang anino ng kanyang sariling katawan. Humigpit ang hawak niya sa rehas, pilit pinapakalma ang sarili habang ang puso ay tumitibok ng mabilis. Sa ikalimang baitang, may aninong sumilip mula sa gilid ng dilim, ang mga matay kumikislap sa kadiliman. May tao ba diyan? Bulong niya, nanginginig ang boses. Walang sumagot, pero naramdaman niyang may mga matang nakatitig sa kanya mula sa ilalim, nagmamasid, naghihintay. Huminto siya, gustong umatras, pero ang mga paa niya ay parang napako sa sahig. Biglang bumukas ang ilaw sa ibaba at sa kislap ng liwanag, nakita niya ang sariling anyo, nakangiti, nangingitim ang mga mata at tinatawag siya pababa ng may malamig na tinig. Hindi niya namalayan, bumaba na siya ng husto. Wala na siyang lakas bumalik. Sa huling baitang napagtanto niyang hindi na siya makakaakyat muli. Ang bawat hakbang ay naging bitag. At siya na ngayon ang bagong anino sa ilalim ng hagdang iyon, naghihintay ng susunod na papasok sa dilim.